Gusto ko lang ibahagi itong isang article na nabasa natin from CNN Philippines staff, published September 7, 2023 at 6:36 p.m. Manila time, okay? Ang title nitong article, Calabarzon Wage Board approves minimum wage hike. Okay, so tataas yung sahod para sa ating mga kababayang Pilipino na kagaya ko na situated or located sa Rizal region, okay? So sabi dito, Metro Manila, CNN Philippines September 7, minimum wage workers in private establishments in Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, okay, and Quezon, Calabarzon will soon receive higher pay in line with the decision of the Regional Wage Board, okay? Okay, so the Regional Tripartite Wages and Productivity Board in Region 4A, Calabarzon, issued Wage Order Number IVA-20 on September 1, 2023, an advisory from the Department of Labor and Employment said on Thursday. Okay, makikita natin dito sa article yung comparison between the existing minimum wage and yung increased minimum wage, okay, applying yung wage hike. So it provides an increase ranging from 35 to 50 pesos, okay, bringing the daily minimum wages in the region from 385 up to 520 pesos, okay, daily minimum wage yan guys, okay. So kapag kinumpute pala natin guys yung existing na minimum wage natin na 385 pesos in a day, ipagpalagay natin 20 days tayong nagtatrabaho, kasi nga naman pag in-apply mo yung weekends or yung day off, talagang 20 days naman talaga tayo technically nagtatrabaho. So in a month pala ang sinasahod ng isang ordinary Filipino worker sa Calabarzon nasa around 7,700 pesos. Okay? So kung i-apply natin yung improved na wage hike or increased minimum wage. So umpisahan natin dito sa yung non-agricultural sector. So magi-improve to 520. So halimbawa 20 days 'yan, magiging 10,400 in a month at least, 'di ba? Yung forecast natin magiging ganyan for the non-agricultural sector, and then from 385 to 479, pag minultiply natin halimbawa sa 20 days, 9,580 siya, okay? Technically, kapag sa totoong buhay naman, masasabi ko na sana mas tinaasan pa, pero ang ipagpasalamat na lang natin, kahit papaano, gumawa sila ng way para taasan. At least, hindi nila tayo dinedma na hanggang dito na lang yung minimum wage. At least may nakita tayong improvement, okay? So, kahit papaano, may increase tayo sa sahod. Ayan. Now, ang ginawa ko dito guys, nag-check din ako online. Nakita ko tong isang YouTube post from GMA Integrated News. So, Dole, yung title ng video, Dole, aprobado na ang 35 up to 50 pesos minimum wage increase sa mga nasa pribadong sektor sa Calabarzon, okay? So, check lang natin. Sa mga nagtatrabaho naman sa private sector sa Cavite, Laguna, Batangas, Quezon at Rizal, yan po yung Okay. Calabarzon. Aba, syempre, ito, good news. May dagdag na tayong pang-budget dahil may dagdag sahod na po. Ayun. Sa mahal ng mga bilihin, at least meron ng pampunang kahit papaano. Oo nga, kaso, Pero magkakasya kaya yun nga, di ba? Yung ating dagdag na yan, yung sinasabi nila na 35 pesos, parang magkano na ang kamatis? Oo, Di ba? Isang kilo. Sabi ng Department of Labor and Employment, 35 nga hanggang 50 pesos ang madadagdag Okay. sa arawang sahod. Yes, yun yung mga nasa non-agriculture sector. So, tama yung nabasa natin. 520 pesos na po ang daily minimum wage Yan, no? mula sa 385 pesos. 479 pesos naman ang sa agriculture sector, habang 385 pesos ang para sa mga nasa retail. So, talagang nagmamatch yung data na nandito sa CNN Philippines na nabasa ko. Okay? and service establishments na merong hindi lalagpas sa 10 empleyado. Okay. Sa ngayon, parehong 385 pesos ang daily minimum wage ng mga nasa agriculture at non-agriculture Okay. sector. Makatutulong ang aumento sa sahod sa mahigit 719,000 na minimum wage workers. Sa September 24, magiging effective ang wage hike. Yun guys, yun yung importanteng kailangan nating i-check sa mga payslip natin ha. September 24, effective na dapat yan. So, kung halimbawa, nakita natin yung payslip natin, tapos parang wala naman tayong naramdaman or hindi nag-reflect yung pagtaas ng sahod,
dapat i-check natin to sa ating mga team managers or yung HR department ng mga kumpanya kung saan tayo nagtatrabaho. Okay? Na lamang ito Kasi ay umantay may ano doon na yan din. eh, Kasi pasado na sa sinasabi nila batas. kasi yung mga nasa probinsya, di ba? Eh, mahal na rin naman. Oo, Diba? hindi So, mo na pwedeng sabihin kung nasa probinsya, mas mababa na yung mga bilihin. Hindi eh. yes, pati nga yung Mahal na transportasyon, lahat mahal. Diba? Oo. Ang hindi na lang talaga nagtataas nga daw yung sa sweldo sa probinsya. Diba? Pero Kaya ito ngayon, pwede na rin. inaabangan. May pandagdag Okay. na. Ito, alamin natin magkakano na ang ating mga bilihin. Alright, ito naman. Sa Okay. iba pang balita, approved na po ang wage hike sa Calabarzon. Mhm. Paano naman kaya ang Sa ilang ibang- petisyon ng bumento sa ibang lugar? Yan ang alamin po natin mula sa DOLE. Nakasala ngayon sa balita Okay. ko si Dole National Wages and Productivity Commission Executive Director Criselda C. Magandang umaga at Okay. welcome po. Now guys, dito sa part ng video na to, na-establish na kasi na-approve na yung sa Calabarzon region na wage hike. Ngayon guys, kung gusto nyong, halimbawa napanood nyo tong video na to and located kayo outside Calabarzon and nasa mga provincial location kayo dito sa Pilipinas, pwede nyong panoorin itong video na to para magkaroon kayo ng more information. Kasi ginagawa na rin nila ng paraan para itaas yung sa mga ibang location or region outside Metro Manila and Calabarzon. Guys, para naman sa mga kagaya ko na nasa private sector, ito naman yung information na nabasa ko dito sa CNN Philippines na article, okay? Dito sa lower part ng article na to, about 1.6 million full-time wage and salary workers earning above minimum wage, okay, may also indirectly benefit, okay, as a result of upward adjustments at the enterprise level arising from the correction of wage distortion, okay? The advisory added, okay? So dito, sa mga information na nakalap ko, wala pa tayong numerical value na pwede nating gawin as basis para magkaroon tayo ng comparison kung gaano kataas yung iaangat ng mga sahod natin if taga-Calabarzon tayo and nagtatrabaho tayo sa mga companies na above minimum yung wage, okay? So, dito, i-check na lang natin yung payslip natin by September 24 and or pwede tayong makipag-usap sa ating mga team manager and yung ating mga respective HR, okay? Or human resources personnel, okay? Sa mga kumpanya kung saan tayo nagtatrabaho. And guys, I would like to reiterate that I'm not a financial advisor and all the information on our Involve Asia and Cryptocurrency YouTube channel is published in good faith and for general information purpose only, okay? Any action that you take upon the information you find on our website, Involve Asia and Cryptocurrency YouTube channel is strictly at your own risk. So more fruitful gains, everyone. I'll see you again on our next vlog. Bye for now.